Hello everyone! Nakita niyo na ang aking munting teacup. Sigurado umpisa na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Pero kahit hindi pa senior, kasali rin po kayo. And for this afternoon, hindi ako mag-isa. Kasama po natin walang iba kung hindi si Brother Ramon Bunyag. Hello! Thank you. Ayan, sasamahan niya tayo sa ating pag-inom. Ayan, kayo rin, inom na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Thank you for having me, Gaines. Opo, it's such an honor. Ayan, so alam Thank you nyo, very much. panahon na ngayon, lolos and lolas, huwag kakalimutan na, summer season na talaga tayo at painit na talaga ng painit. Pero huwag kalimutan, kakambal ng summer season, ang Lenten season. So, Brother Mon, di ba nung araw, pagka talagang magbabakasyon na, nararamdaman na, tag-init na. Kasi mahal na araw na. Yes. Ganun din po ba ang recollection nyo ng mga panahon ninyo? Ay, ito po. Totoo po yan. At tag-init. Tag-init. At hindi komportable. No? Pero wala kang magawa, talagang yan ang weather, di ba? At dadaanan talaga natin yun. Totoo At yan. nung mga bata pa po tayo, ang alam lang natin noon maglaro. Kasi summer season, summer break. Talagang bakasyon po talaga yon. Pero lolos and lolas, dahil palalim na ng palalim ang Lenten season, mukhang yan ang pinakamagandang topic na pagkukwentuhan ho natin. At hayaan ho ninyo na meron akong isang quotation from Archbishop Fulton Sheen tungkol sa mga Lenten practices. Ang sabi po niya, Lenten practices of giving up pleasures are a good reminder that the purpose of life is not pleasure. The purpose of life is to attain a perfect life, all truth and undying ecstatic love, which is the definition of God in pursuing that happiness we find. Happiness. So, kakaibang happiness po. So, Tito Mon, magandang pag-usapan nito, Lenten, tapos happiness. Paano kaya tayo magkakaroon ng happiness? Ako po, ang recollection ko, pag Lent, mga sakripisyo, pagtitika, yung mga ganon. Yung kunyari, aakayin kami, sasabihin talaga, bisita iglesia. Kasi Holy Thursday. So, alam na namin yun, magbabaon na kami ng fan. Kasi nung araw, mga churches, hindi pa naman po air-conditioned, ano? So, alam na namin yan, naku, magbubutom na naman kami kasi bisita iglesia, mahaba-habang lakbayan. Tapos hanggat hindi kami nakaka-complete ng number of churches, hindi pa kami kakain talaga. So, yun yung mga recollection ko ng mga Lenten practices sa family. Ikaw po, nung bata ka, ano bang naaalala niyo po sa Lent? Paggaganyan, mga outing, mga beach, mga gano'n, di ba? Pero isang tabi natin yan. Kasi pag-araw na nung magka-Lenten na season, parang merong pakiramdam ka na may malungkot. Kasi alam natin merong okasyon ng pagdidiwang ng Holy Week, yan mga Lenten season. May parang inililid ka sa isang gawain na mag-reflect ka. Mag-reflect ka sa buhay mo. So, Brother Mon, nung araw talaga, ang higpit kasi ng mga elders natin, no? Mami, daddy, lolo, lola. Ayan, ngayon, mga viewers natin na nagtatandaan na rin. Nung araw po, naalala ko, kahit manood ka ng TV, sasabihin ng mami o ng daddy, hoy, mahal na araw. Kaya kahit yung TV, walang palabas. Naabutan niyo po ba yun? Yung kahit buksan mo, bawal. Kasi tapos maglalaro, mag-iingay, patay pa ang Diyos. Di ba ganun noon Meron pang huwag kang maliligo, kasi patay ang Diyos. Miski na gusto mo na naligo, pero huwag ka muna maligo para sunod ka rin doon sa ganun kasi naman tumatanda natin, hindi naman pinaliwanag sa atin na hindi naman bawal maligo. Kundi bilisan mo na, maligo ka na kasi mamaya may gagawin na.
Alam niyo po ba yung Siete Palabras? Nung araw, nakikinig ba yung pamilya mo sa ganon? Ay, opo. Madalas sa TV. Meron din akong karanasan na yung mga lay minister doon sa parokya namin. Sila mismo nag-share. Wow! Puro lalaki yan. Puro lalaki. Pitong testimonies, no? Oo nga eh. Hindi Kakaiba. mo ba kayo naimbitahan doon? Ay, hindi. Hindi pa ako lay minister nung araw. Oh. Pero yun nga sa TV, laging may Siete Palabras at kakaiba. Kasi nung araw, ang Siete Palabra, ang pare ang nagbibigay. Ang pare ang nagsasalita. Nag-reach. Oo, pero yung ngayon, ang ini-invite na nila yung mga layman, Yes. na sila mismo ang ang magbigay ng kanilang life story, kumbaga, or experience of God sa sa mga during this Lenten season. Mga iba-ibang topic, so iba-ibang mga pamilya ang nagsasalita. And I think mas makaka-identify ka doon kasi pareho kaming may pamilya, ganyan. Parehong kwento, ika nga. Oo, unlike kumpare, pwede rin, kaya lang mas realistic siguro yung naramdaman ng mga kapwa-pamilya ko. So maganda po binabalikan natin, nagkukwentuhan ho tayo kung ano yung mga Lenten practices nung araw. Pero ngayon, mas appreciated natin. Kasi katulad nung araw, totoo ka, walang lay na nasa pulpito, di ba? Hindi makakapagbahagi. Pero ngayon, times have changed. Partner yung lay for the testimony, tapos yung mga pari naman na magbibigay ng mga spiritual insights. Tapos tama po pagdating na ng Ash Wednesday, so nung araw po ba talagang naabutan niyo ba yung pila-pila talaga puno ang simbahan? Ay, opo. Kasi yun malaking pagkakaiba po ngayon, mapupuno ang simbahan pag Ash Wednesday. Pag regular day, hindi ganun kapuno. Oo nga, unfortunately. Napansin niyo po ba yun? Oo, unfortunately. Kaya medyo sad side yun ng mga lay sa mga Lenten practices na iniintay pa yung Ash Wednesday bago babalik ng church. Nung araw po wala pang mga misa sa mall. Wala pa yun. Ay, oo nga. Yung misa na sa mall. Ganyan. Isa pa yun, malaking pagbabago po. Pwede namang ganon. Kasi ang direction ngayon na simbahan, lumapit sa tao. Yes. Hindi ang tao lalapit sa church. Tama po. So, makita mo may mga misa sa mga mall at kumisan nga lang, yung mga nagmo-mall, they found it, convenient. Convenient. Pero at least captive audience na natin sila. At least nagagampanan nila yung duties bilang Katoliko. Okay pa rin yun. Yes po. Kasi si Lord, mahal naman niya lahat na tao. Amen. Lahat na tao. Everybody welcome talaga. Of course. So ito pong ating tema ngayon na sinisimulan ngayong buwan ng Marso ay tungkol sa Christ and Crisis with Christ. Talagang po, Christ, yung mga pag-iyak, mga pagluha, panaghoy, and crisis with Christ. Na doon pa lamang sa temang ito ay isa ng paglalakbay na kasama si Kristo, anumang bahagi, anumang episode ng buhay natin. Panahong lumuluha ka, panahong nagkakakrisis ka, pero lahat yon ay sa piling ni Kristo. Kasi Brother Mon, di ba, ang Lent talaga is actually a journey. Isang paglalakbay kung saan ang bawat isa ay nag-aakayan para ang taluktok nito ay yung renewal of baptismal vows natin. So kanina nakukwento mo sa akin, Brother Mon, yung pagka-Lent na, yun na, mahal na araw, hindi lang basta reflection. Meron kang sinasabi, may almsgiving, ano yung insights mo about prayer, almsgiving, and fasting? Ayan. Oo nga. Yun ang turo ng simbahan,
almsgiving, prayer, fasting. Okay yan, parang kinukondisyon ka na before yung Holy Week, mas lumalim ka pa sa iyong mga reflection sa buhay. Kasi, di ba, pagka di ka nag-fast, tapos puno-puno pagkain ng tiyan mo, parang walang nangyari, ganun. Hindi mo damay yung hirap ng parang hindi mo makita. Yung gutom kasi kung minsan, nagpapadama sa'yo ng okasyon at saka ni Kristo na nag-suffer sa cross, no? Sa krus. At okay lang na magkaroon ng ganong okay lang magkaroon ng ganong reflection. Ito discipline, no? Discipline of Lent. Discipline. Pero Brother Mon, lolos and lolas natin, ayaw na nga mag-abstinence exempted na nga sa fasting, pati abstinence, minsan lumulusot na rin. Kumusta po ba kayo? Member na ba kayo ng senior citizen? Opo naman. Required naman yan. Required po naman yan. Required ng barangay, ganyan. At saka gusto rin natin magkaroon ng ID, no? Kasi, kaya hindi kita in-introduce as a senior citizen kasi age reveal Pag nag-age reveal po dito, yung bisita ko nagsasabi, nagpo-proclaim kung ilang taon na siya. Pwede ho bang sabihin sa ating audience, ilang taon na kayo? Wala namang problema kung sabihin ko yung 70 years old ako. Wow! Kasi, kailangan natin purihin muna ang Diyos, 70 years old. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Imagine 70 years old, pero kakaunti pa lang po ang puting buhok ninyo. Daig pa kayo ng mga kasama ko dito, mas marami pa yung puting buhok sa iyo. Ewan ko, may relasyon ba yung puting buhok sa katandaan mo? Pwede sa rin wisdom siguro. Sa wisdom. Inaano ko yung sa akin sa wisdom. Oo nga. Pagka may puting buhok, akala mo marami siyang wisdom. Totoo naman. Totoo naman. Pero going back po dun sa fasting, exempted na po ang mga seniors sa fasting. Ayun ang alam ko. Kasi ako may kondisyon na. Meron akong diabetes. Yan. So, excuse na. Double excuse po. Oo nga. Lolas and lolas, totoo naman, excuse na sa fasting. Pero parang sa abstinence, parang hindi naman tayo dapat magpa-excuse. Ano po? Yung abstinence natin, parang by choice. Pwede na tayo mag-abstain as a form of our sacrifice. Kahit pa may excuses na ang matatanda. Opo. Ako naman sumusunod din naman doon. Kasi gusto ko rin madamay yung hirap miski kaunti, ganun. Ano po ba kayo? Nagka-crave pa ba kayo ng pagkain? Kasi parang kondisyon Parang kayo, obedient sa doktor. Parang yung bawal at hindi bawal, sinusunod nyo kasi may anak kayong doktor Oo, nakakatulong yun. Nakakatulong yan, may doktor ka. Pero it's more than that. Ang gusto ko kasi mag-fasting hindi not so much sa pagkain. It's so much more of, parang contemplation. Yung contemplation, medyo malalim na form ng reflection. Kasi pagka contemplation, lahat na gusto mong sisirin yung kailaliman ng iyong mga naramdaman, yung nire-relate mo sa unjust by naging mabuti sa akin, ganon. Ako ba'y naging mabuti sa kanya, ganon.
bakit nagkakaroon ng mga kahirapan, ganyan, nagkakaroon ng mga violence, nagkakaroon ng mga injustice. Naisip ko yun sa pag ako yung nagko-contemplate o nagre-reflect. So, napakaganda naman ng iyong... Yung gusto ko, not so much yung pagkain. Yes, madali Okay. no? Madali lang yan, Yes. oo. So, parang magkakarugtong po talaga yung fasting and prayer. Kasi nga dun sa fasting, hunger lang yon ng pagkain natin. Pero ito is hunger of the soul. Correct. At nagagampanan mo ng mas malalim. Lolos and lolas, malalim yung contemplation na sinasabi ni Brother Mon. Kasi parang masanay tayo yung pabasa. O, kaya na pag nagpapabasa, yung handaan na pupuntahan minsan. Correct po yan. Pero maganda rin kasi yun parang family gathering. Pero ito is a different form. Kasi contemplation nga, parang a deeper level of prayer. Kung saan ang tuon ay hindi lang sa sarili, kundi nasa ng Diyos sa mga nangyayari, sa mga paligid, kaganapan, at hindi lang sa yung mundo, kundi yung mismong paligid. Correct po Kaya yan. pagka ganun ay nagiging inclusive, kasali kahit ang yung paghihirap ng iba, kahit ikaw ay hindi nahihirapan, pero it makes sense na ano nangyayari sa kanya. Okay. Tama po ba? Opo. Hanggang maaari nga po hindi lang tayo as individual lang mag-contemplate o magre-reflect. Maybe a community, the whole community should, contemplate. The whole nation should contemplate. The whole world should contemplate actually. Ako, brother mo, nagtirangado. Kung sa lolos ay lolas dati, mamaya hindi na nga pabasa yung hawak Baka puro cellphone, sinuswipe na lang. Nood ng K-drama. Yeah. Kaya wala nang time to contemplate. Kasi hindi maiwasan na pagka nag-contemplate ka na malalim, ma-realize mo na ang problema ng poverty, ang problema ng politika, ang cultural, social, religious ay nag-uugat sa ating how we relate as human beings sa ating kapwa human beings. Pero brother mo, tama yung kinukwento mong yan. Opo. Pero ako, ang kinalulungkot ko na observation, yung pagka Good Friday, Opo. bukas na rin ang mga malls for shopping. Hindi yung chapel Talagang meron akong, kasi kunyari na-invite po ako mag-Siete Palabras, di ba? Oh. Siyempre, lalabas ka talaga ng bahay, lalabas ka ng simbahan. Makikita mo yung parking area talaga ng mall. May mga particular malls kasi So pagka ganun po, isang barrier yon to contemplation. Kasi gusto mo nga, hindi lang sabi mo personal, sana pati pamilya, sana pati community. Pero isang distraction din po kasi yun. Wala tayong minsan din natin maiwasan yan kasi nature yan ng mga capitalist, di ba? Capitalistic world. Yun nga ang ating kinalulungkot. Kasi mas may importante sa kanila, mas mahalaga yung kumita pa. At sinasamantala nila, actually. Kasi kung may pasok ang mga tao, wala sila sa mall. Wala sila sa opisina pala. Hindi, kung may pasok, walang tao sa mall, rather. Tama po. Mawalan sila negosyo. Ganon. Sad reality, na we have to face. Kasi parang given na yan Oo nga. So all the more, parang tayo mismo, we really have to practice the 3 disciplines of Lent. Kaya maganda palang term na ginamit sa prayer, fasting, and almsgiving, yung discipline. It's a discipline that we embrace. Oo nga po Pero dapat kilalanin natin ang sarili natin. We cannot understand what discipline is unless we know ourselves. So we have to examine ourselves inward. And I remember, Gaines, I came across na isang mystic, a Franciscan mystic, na sabi niya,
we're always, we always have this egocentric self. Most of the time, sa atin yan. Nasa atin yan. Hindi natin maiisip yung tama pag naka-egocentric self ka. So, ganyan ang mundo ngayon, di ba? Ganyan yung maraming tao. Pero hindi nila naramdaman yun na nandun pala, may egocentric pala sila. Hindi conscious. Hindi conscious, hindi sila mindful. Pero hindi nila alam yung other side ng letting go ng egocentric self mo. And then having this God-centered self, maramdaman nila yung daloy ng grasya ng Diyos. Hindi mo alam, kung dumalo yung grasya ng Diyos, nagiging compassionate ka, nagiging generous ka, nagiging kind ka, nagiging concerned ka sa iba. Unlike pag egocentric ka, ikaw lang. And I think that is many people have that kind of self. Hindi lang ngayon, even siguro sa history ng Christianity, meron ng ganyan. Awan ko kung paano ipapaliwanag sa mga ordinaryong tao na magsisi ka, alright, magsisi ka, ito ang Diyos, magdasal ka. Pero, they don't mind that ang Diyos di naman nila nakikita. Ang Jesus na Diyos na nagkatawan tao, hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin. Love nila. Hindi ko maintindihan kasi si Jesus is the incarnate God. So, divine and human. Dapat tingnan natin si Jesus. Ang Diyos nandyan, pero mas makilala mo ang Diyos through Jesus, the incarnate God. At yun po yung tunay na diwa nitong paghahanda natin, no? Ngayong Lenten season. So it's really not about us. So yung egocentricity na sinasabi niyo po ay pinakamalaki palang factor, lolo and lolas. Kaya yung nabanggit niyo po na-struck ako sa sinabi niyo, we are now less concerned of other people. Parang hindi na conscious yung tao about the plight of of those people around us. Kasi nga, punong-puno yung sinasabi nyo ng sarili. Punong-puno tayo po ng sarili. Kaya madalas po nangangatwiran kahit lolos and lolas. Naku, wala na yung mga abstinence na yan, wala na yung fasting na yan, substitute nyo na lang ng ibang sacrifice. Opo, parang ganon. Parang ang pagkaintindi ko po sa kwento mo, Brother Mon, ay yung deeper level of prayer, which is contemplation, goes hand in hand with fasting. Opo. Kasi kung filled up ka, di ba? Mas masarap matulog, yung pleasures of the world parang nandun, instead of depriving yourself also. Pero may tanong po tayo, sigurado ako nagchat-chat ang lolos and lolas. Baka daw madali kayong mag-contemplate kasi may magandang area kayo for contemplation. Diba? Isa yun sa mga issues ng lolos and lolas kasi madalas kasama nila yung mga apo, diba? Tapos maingay sa bahay. So, paano daw magiging possible yung contemplation? Kailangan pa ba silang pumunta ng retreat house para maka-contemplate? Siguro nalaman nila na nakatira ako sa Tagaytay. Pero kasi pag nandun sa mga ganung lugar, parang mas conducive talaga to prayer and contemplation. Oo nga, napakaingay. Napakaingay in every place sa Manila. It's noisy. A lot of noise. Oh God, how can you contemplate in the midst of noises, no? Ang hirap. Siguro talagang dapat punta, hindi man makakatulong na malaki kung nasa tahimik na lugar ka, di ba? Pero
yung lugar is not dependent on the mind. All right? The mind will always think of contemplation regardless of saan ka. Kaya pwede kang mag-contemplate miski na maingay. Hindi naman, at saka yung ingay na yun, hindi naman dire-diretso. So it's not the external silence. Hindi sa external but silence. We have to find our own sacred spaces. Oo nga, ganun. Kuminsan ang kaingayan hindi yung noise sa labas, yung noise sa loob natin mismo. Why? Because we're narcissistic and we are parang egocentric. Paano ka makakapag-isip ng malinaw? Kailangan talaga mag-let go ka sa mga ganong, and then you let in yung God-centered self para ikaw Ako, maraming salamat, Brother Mon. At sana susunod pa pong Lunes ay mapagbigyan niyo po kami uli, mapaunlakan niyo kami kasi marami pa kaming nais itanong. Katulad ngayon, ang take home ko talaga dito, ang may sala talaga sarili Para akong tinatamaan sa mga sinasabi niyo po about egocentricity, narcissism, di ba? We are not conscious anymore. Kaya yung mga ingay na yan, parang okay lang ina-absorb kasi nakalimutan na dun sa inner silence, doon mas matinding makakapangusap ang Diyos. Opo. Pero dahil puno na tayo ng sarili, okay lang. Ano yung nakaka-enjoy, ano yung nakadisnan, hindi na ba nag-e-effort po? Kaya for your final words po, anyayahan natin sila na ipagpatuloy ang pagninilay ngayong Lenten season hanggang magkita ulit tayo next Monday. Opo, isa ka po ko senior. Yung sinabi ko, just let go of your egocentric self, eccentric self. At napakahirap na manahan sa ganong klaseng sarili. Hindi ka magiging happy. Hindi ka magiging malaya. Kailangan nandun ka sa letting go ng nasa God-centered ang iyong self para ka maging maligaya, magkaroon ka ng kapayapaan, maging malinaw, at mandaman mo na ikaw nakakonek kay God, nakakonek ka sa kapwa-tao natin, nakakonek ka sa ating natural, sa ibang part, the whole creation of God, nakakonek ka. We are connected to everything, and this everything is connected to God. What more do you want? What more do you want? No worries anymore. God bless you. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Gusto ko yung parte, yung paglaya. Sana dumating tayo lahat dun sa paglaya mula sa ating sarili para magkaroon talaga ng malayang pagyakap sa atin ng ating mahal na Panginoon. So sa ating pagtatapos, sabi nga natin, this is our Lenten journey. Ano man yung crisis natin, anumang crisis meron tayo, pero ang krisis natin, lagi naman naririyan sa gitna ang ating mahal na Panginoon. Opo. So, Brother Mon, pwede mo ba silang lead sa ating closing prayer? Opo. Sabi mo nga ay more of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Invite us deeper prayer, Almighty and ever-living God. You invite us deeper into your world, your people, your land. May this time be one of the outward focus, seeking you in those we often ignore. Help us live a Lent focused on freedom, generosity, and encounter. Give us hearts hungry to serve you and those who need what we have to give. Amen. Amen.
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, thank you very much, Brother Mon. O minsan, Tito Mon ang tawag ko sa kanya. Thank you At po. sana'y paunlakan mo uli kami sa susunod na Lunes dito sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. So, until we see each other again. Salamat po. Salamat po. Salamat. Bye! Salamat. Salamat.